Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Kumakalat ngayon sa social media ang balitang di umano ay naaresto na si former Palace Legal Counsel, Attorney Harry Roque, dyan po sa bansang the Netherlands para maibalik sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso kaugnay sa human trafficking at pagkakasangkot nito sa illegal na pogo operation sa bansa. Pero sa kabila nito, agad naman na nilinaw ni Roque na hindi siya naaresto kundi voluntaryo siyang sumama dahil masunurin daw siya. Hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So wala pong arestuhan. Matatandaan na ipinakansela na ng DOJ ang pasaporte ni Roque kung saan ay hindi na niya magagamit ito. Pero ayon kay Roque, may 15 araw pa siya para umapila. Sa kabila nito, nanindigan naman ang DOJ na pinal na ang kanilang desisyon at hindi na ito mababago pa. Meron po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Order na canceled na siya. Diba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yon. Because of the cancellation order, diba? Wala nang epekto yon. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Kumalat online ng bali-balitang naaresto na raw si dating presidential spokesman Harry Roque. Base sa ilang post, inaresto raw sa kanyang bahay sa the Netherlands ang puganting abogado. Naungkat din sa sesyon ng Senado ang umunoy pagkakaaresto kay Roque sa gitna niya ng plenary debates para sa budget ng Department of Foreign Affairs. We asked the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands. The DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. Pero hanggang matapos ang sesyon sa Senado, wala pa rin kumpirmasyon mula sa DFA kaugnay ng umano'y pag-aresto kay Roque. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we will never got any confirmation. Kahit ang Department of Interior and Local Government, sinabing wala pa rin silang hawak na official communication na nagkukumpirma ng nasabing pag-aresto. Agad naman nag-post si Roque sa Facebook at sinabing hindi yan totoo. Nagpakita pa nga siya ng plane ticket papuntang Vienna, Austria. Sa isa namang panayam, nilinaw ni Roque na gobyerno ng the Netherlands ang nag-book ng flight niya pa Vienna para sa kanyang asylum request. Vienna raw kasi ang nag-issue ng visa sa kanya pero hindi raw siya natuloy sa flight dahil sa issue ng kalusugan. Unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So nung tinanong ako, siyempre hindi, pinababa ako kaagad. So wala pong arestuhan. Pero teka, paano pa makakapunta ng ibang bansa si Roque? Ngayong ayon sa DOJ at Presidential Anti-Organized Crime Commission ay kinansilan na ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang pasaporte. Git ni Roque, hindi pa final ang utos ng korte. Meron po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Pero ang DOJ nanindigang final at executory na ang kanselasyon ng pasaporte ni Roque. Pag may order na canceled na siya, diba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yon. Because of the cancellation order, diba? Wala nang epekto yon. Taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa The Hague, nakikita nyo naman. At ang kwento po talaga ay dito po kasi sa Europa, pag ikay nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, ang nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Austria ang dapat magbigay ng protection at kaya nga po, Austria ang dapat ng aking asylum case. Dapat asylum, no?
So, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, no, nung sinabi nila na Austria magbibigay ng proteksyon, ako naman po hindi tumututol kasi alam ko naman po na kahit saan ako pumunta sa Europa, ako naman po mapapatunayan po yung paggigipit ng gobyerno ng Pilipinas. So, ang kwento po talaga, nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna. At ako po ay talaga namang sumakay ako ng eroplano, no? Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, no? Nung at 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Oo, yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, edi sabi ko, sige. So, nag-alsabalutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil sila nagbayad lahat ng aking excess luggage. Biro mo, in Europe lang to, dalawang tagpo 23 kilos. Pero sa totoo lang, kasi 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage, isang 4 na hand carry. No? Sabi ko, nakabar pa nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako. No? Pero nung ako'y nakasakay na sa eroplano, alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng eroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung linapitan ako at tinanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Laki-laki na ng utang na loob ko sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan. No? Bakit ko naman sila susuwayin pa? No? 2 beses na ako nakinabang sa universal healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng universal healthcare. Pero, tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, syempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yun, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long story short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sinong paniniwala ko? Is sarili kong doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So, hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Dinisembark po ako at buti na lang yung mga nagmamahal sa akin, mga Pilipino na mga taga-Hague ay hindi pa ako iniwan sa airport at nagsasama-sama kami ngayon at magtatanghalian na nga. Di dun sa best friend nating Bangag, siyempre dahil linilihis niya yung issue dito sa number 4 and number 5 revelation ni Zaldico na meron pa 50 billion insertion din itong si presidential son Sandro Marcos, no? Siyempre, pinipilit nilang ilihis lahat ng issue away dun sa paratang ni Amy na Bangag nga ang ating presidente at saka talagang nagre-reiterate at inuulit-ulit ni Zaldico na talagang ang mastermind sa corruption sa flood control projects ay walang iba kundi ang ating presidenteng Bangag. So, ayaw nila na ang atensyon ay nakatutok sa kanila, so humahanap sila ng panglihis na issue. Sorry na lang po dahil taliwas sa mga kinakalat ninyo, kakain na naman po ako sa masarap na restaurant at hindi nakakulong gaya ng sinasabi ninyo. Oh my God, kakain ka na naman sa Michelin star. Ay, hindi naman Michelin star. Kasi baka mamaya magugas ako ng plato. Sa Michelin star. Hindi kaya ng powers. Smokes kasi, sa totoo lang, alam mo, nag-uusap tayo na monitor ko ano yung mga galawan mo. Hindi mo ba alam, meron akong invisible tracker na nilagay sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na meron nga.
So anyway, alam mo Kaya naman, ngayon alam ko na, hahanapin ko na kung nasaan yun. hanapin mo, nandyan lang yun sa gamit mo. But anyway, nung kasi naglabasan yung mga fake news, maraming, syempre yung mga kalaban ng bayan, natuwa dahil akala nila totoo. So ngayon, after that, nag-post ka ng iyong boarding pass. Nung bang nag-post ka ng boarding pass, ng moment na yon, yun yung before ka syempre na kausapin, di ba, na kung gusto mo mag-fly or what, di ba? Right after ng boarding, ikwento mo sa akin yung moment na yon sa mga babayan natin. Yung Okay, meron pa kasing, boarding pass. meron pa isang version na nangyari. So, actually, tanggap ko na. Okay, pupunta na ako sa Austria. Kaya lang, nababalitaan ko nga na ang daming fake news na hinuri na raw ako ng mga autoridad at papabalik na ako sa Pilipinas. So, importante na meron akong pruweba na hindi naman ako pabalik sa Pilipinas. Kaya pinicturean ko yung picture ko sa Vienna. Tapos, yung pinicturean ko yan, hindi pa ako linalapitan ng kapitan. At hindi pa ako linalapitan ng airport police. Kasi masunurin naman ako eh. Pupunta nila ako sa Austria. Sige, hindi naman denied yung petition ko eh. Doon lang ipaprocess ang aking asylum. So, madali naman para puribahan yung aking asylum. Bagamat, nangangamba nga ako na bakit talagang atat na paalisin ako ng Netherlands papuntahin ng Austria, no? So, yung pinost ko yung aking boarding pass, yan was immediately before lumapit sa akin yung kapitan at saka yung dalawang airport police. Pero meron palang version na isa pa, na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala, na Pilipino, na maski bago pa ako pumasok ng eroplano, ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Okay. Na, kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ako ng kotse, tapos pinaakyat ako ng eroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nagpicture sa akin na mukhang sundalo o pulis na Pilipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, oo, talagang inapost ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds na pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yun? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay pruweba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam kung ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin na paakyat pa lang ako ng eroplano, merong isang mukhang sundalong Pilipino, pero naka-business class, na kuha ng larawan ko. At merong video. At kinumpirma sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video nung aking pagpasok ng eroplano. Ako naman, iniisip ko naman, baka meron lang yun. No? Pero ang description is military looking na Pilipino. No? Well, anyway, yung Pilipinong yun, hindi bumaba ng eroplano, tumuloy. Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yun. Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko, ba't ang tagal? Pinababa na ako, ang tagal ng mga pulis. Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yun. Hindi naman bumaba.